yung gagastos niya. Okay? Kahit na medyo, sabihin natin, medyo magastos, tinuturo na tayo maging. Pero yung Corinto kasi, may background sila kaya si Pablo, hindi siya nagturo kagad ng giving. Actually, sila yung sinabihan niya, okay ba, open na? Sabi ni Pablo, nagnanakaw ako sa ibang simbahan para sa inyo. Nagnanakaw si Pablo. May mga ganun verses dito. Pag mapupuntahan din na, ang ibig sabihin nun, kunwari, may pakupa sila. Marami naman simbahan ng lalo na yung Philippian Church, magaling sa giving yun. Yun na nagpapadala, tapos, yun ang pangupa nila kung sa... Ngayon, hindi sila naging mature. No? Parang, kaya nga Biblia tawag sa kanila eh. Matalino sila, pero pagdating sa practical na bagay, offended sila. At may background si Pablo doon. Bakit medyo iniwasan niya magturo ng giving? Bago kasi sa dumating sa Corinto, marami ng religion doon. No, mga pagano. Tapos dun sa mga pagano, ang isang tinuturo nila yung pagbibigay napupunta dun sa mga priest nila, no? So si Pablo nung dumating, sabi niya, mga baguhan nga itong mga to. So hindi ko muna itatouch yung giving. Parang dito, meron din ganyan na nagsasabi sa akin mga miyembro na. Siyempre mga Christian na sila, napunta dito, sanay na sila sa giving. Pastor, ba't di mo tinuturo yung giving? Okay? Actually, pinabanggit natin in general. Hindi muna yung, kasi parang Corinto nga eh. Pagka biglang nagturo si Pablo, sasabihin ng taga-Corinto, walang pagkakain patuloy sa mga religion natin tinagisnan. Pero alam niyo, bandang muli, nagsisi si Pablo. Meron dito, hindi ko lang ano muna yung mga verses, sabi niya, forgive is wrong. Bandang muli, nagsisi, sabi niya, patawarin niyo ako kasi hindi ko kagad tinuro sa inyo yung giving. Kasi yung giving na yun, hindi nga sila natuto. At dahil hindi sila natuto, sagutin ng teacher yun. Na naging mahina kayo sa larangan ng pagbibigay kasi parang ako, kuwento ko sa inyo, no? Nung ako'y nagpapastor, kasi bagito akong pastor sa Pampanga, sa barangay. Barangay lang maliit. Ang naging katwiran ko nung una, sabi ko, mga miyembro ko dito, walang trabaho, mga estudyante, mga pulubi, so hindi ko muna ituturo yung giving, sabi ko. Ano ang nangyari? Hindi nag-grow yung church pagdating sa ibang area. No? Unlike sa Dubai. Sa Dubai talagang minsan yun ang paboritong pagtuturo. No? Kita niyo, nag-grow naman. Sa una, ma-open dyan eh. Gusto ko ipakita actually, gusto kong makita niyo yung verse niyo para kahit doon lang tayo tumutok. May binanggit siya na patawarin niyo ako na hindi ko okay? Gusto ko makita niyo yung verse na yun. Tignan natin sa chapter 9. Tumagal muna tayo sa chapter 9. Total, doon ako nililid ng Panginoon. And I think timing ito. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, una binabanggit niya rito yung, sabi niya sa verse 1, amay na tanang apostol. Kasi parang kinukumpare siya dun sa ibang apostol. Yun ang weakness din ng Corinto, yung namamaburito sila ng preacher. Sabi niya, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay Cristo. Pinaghahati-hati nila sila. Sabi ni Pablo ngayon, amay na tanapos kasi ini-small siya kasi hindi siya original. Alam niyo original? Hindi siya kasama sa 12 original apostle ng Panginoon. Sabi niya, pero apostle din ako have I not seen Jesus Christ, our Lord? Ang pinagmamalaki ng 12 apostle, kami, nakasama namin si Jesus mula nung nabaptize siya hanggang pinako sa krus. Tama naman yun. Yun ang isang requirement sa apostle eh. Si Pablo, wala siya doon. Pero iba ang ginawa sa kanya ng Panginoon, nagpakita siya. Di ba? Nung nasave siya sa Damascus Road, inambush siya ng Panginoon. Tapos, ba't mo ko inuusig? Tapos alam niyo si Pablo, 3 years din siyang tinuruan ng Panginoon Yesu Cristo. Medyo hindi ganong alam niyo ng marami. Kaya lang, actually nga, sa Arabia pa nga nag-aaral si Pablo. Dinala siya ng Panginoon sa Saudi, and then doon siya man-to-man na tinuruan. Mga Panginoon na nag-resurrect na nun Tsaka kung ipapakita yung mga verses, may mga verses yan. So, kaya lang balik tayo dito. Verse 2, If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. Sabi niya kung sa iba ayaw nila akong kilalanin talagang apostle, sana na lang kayo makilala niyo ako na apostle ako, sabi niya. For the seal of my apostleship are ye in the Lord. Ibig sabihin nun, may ebidensya ba na siya ay apostle? May bunga siya. Isa sa bunga niya yung
Corinthian Jews. Maraming naniwala na itatag niya. Alam natin na sila nagpasimula nito. Pero tumalo na tayo dun sa verse 7. Sabi niya sa verse 7, who goeth a warfare anytime at his own churches? Kung sundalo ka, alam niyo ba ang sundalo, hindi sila yung tumustos sa sarili nila. Nag-aaral ka pa nga lang sa PMA, gastos ka na ng gobyerno. Libre yun. Kaya lang, matindi yung qualification bago ka makasama. Tapos, pag nag-graduate ka, ilalagay ka na sa unit mo, kung Navy ka, kung Army ka, Air Force. Lahat yan sustenas ng gobyerno. Uniforme mo, baril mo, bala mo, gamot mo, tapos may sweldo ka pa. Kasi sundalo man ang gobyerno eh. Ang sabi ni Pablo rito, sino pa naman sundalo na ginastusan niya yung sarili niya? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Di ba ang farmer nga eh, pagka nagtanim siya, automatically siya yung unang makikinabang nun. Yung sumobra, ibebenta niya. Pero kaya siya nagtanim, ang unang paglalaanan niya yung sarili niya. Yung mga farmer, alam niya, kaya may kamanig eh. No, maglalagay siya ng para sa kanya, yung susobra, ibebenta niya. Yung sa kanya, pag isang taon na budget yun, hanggang sa makapagtanim siya ulit. Okay? So, yeah, may logic dyan. And then, sabi niya, or who feedeth a flock and eateth not the milk of the flock? Nag-aalaga ka ng baka. Alam mo bang hindi ikaw yung unang makinabang dun sa gatas nun, no? Ng kambing o ng tupa. Verse 8, say I these things as a man, or say it not the law, the same also. Nakalagay din sa Old Testament tao. Sabi din sa verse 9, for it is written in the law of Moses, that thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Ang ibig sabihin nito, ewan ko, alam yung background ng farming ng unang panahon. Pagka nagtanim ka ng sa kanila kasi trigo, sa ating palay, pero halos pareho lang yun. Noong unang panahon, wala yung mga kurimaw. Alam yung kurimaw? Yung mga makina na pang-harvest. At hindi rin uso dati yung, ako inabutan ko yung inawas-iwas pa na gano'n yung palay. No? Tapos, gaganon sa ere, lilipad yung sukay, malalaglag yung bini. Pero bago pa yun, ang talagang original na ginagawa, sa isang bukid, kunwari, di ba, hinarvest mo na. Tapos yung na-harvest na yan, meron siyang isiset sa isang pwesto, pakitigasin niya yun. Para gagawin niyang lamesa. Pero lupa pa rin, yan ang matigas. Tapos doon niya i-ano ngayon yung palay yun. Tapos may tulos sila ganito sa gitna. Tatali niya dyan yung baka. Ang gagawin ng baka, ikot siya ng ikot doon. Inaapakan niya para maghiwalay yung binhi, yung palay doon sa suhay niya, no? Tapos, kaya lang yung mga malulupit na amo, kasi siyempre yung baka ba nagtatrabaho talaga, kakain yan. Mga ganun siya. Kaya lang ang nakakain niya, hindi lang suhay. Hindi lang yung may nasasama talaga palay. Hindi naman dapat sa kanila. Ang kailangan niya lang yung damo. Pero wala kang magawa dapat, habang nagtatrabaho siya, kumakain siya. Yung ibang gagawin nila, bubusalan nila. Ano yung busal? Parang sa aso. Lalagyan na ganito, parang hindi makakain. Bawal yun sa batas, sa Old Testament. Kaya nga nakalagay yun sa verse 9, thou shalt not muzzle the ox, nakalagay sa Deuteronomy 25, bawal yun. Kaya lang, pagka nagtatrabaho yung baka, pakainin mo. Now, tingnan natin yung connection ngayon na gagawin ni Pablo. That God take care of the oxen. Ano yung ba't gano'n ang tanong niya? Mas mahalaga ba sa Diyos ang baka kaysa sa tao? Lalo na sa pastor. Actually, tinutukoy niya rito, dapat ang miyembro, sila kagad yung magkaroon ng kusang loob na, ay, pinapakain tayo ng pastor sa espiritu. Kasi dalawang grupo nga yan, spirit at saka body. Kayo yung pinapakain sa espiritu, ang pagkain nga natin, Bible. Kaya nga sila tinawag ng full time. Kaya nga hindi sila magtatrabaho ng iba para yung oras nila, lagay nila rito para makapagturo. Tapos ang sabi nga ni Pablo sa verse 10 na ngayon, or say it together for our sake. For our sake, no doubt this is written that he that floweth should flow in hope. No, nag-aararo daw, dapat umaasa siya na miyaanihin siya. And that he that resteth in hope shall be partaker of his hope. Yung present, yung parang baka rin, kung ano man yung paraan niya para paghiwalayin niya yung binhi. No? Ito na, verse 11. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap of your carnal things? Now, huwag niyong interpret yung carnal dito na masama, no? Minsan gagamitin niyo yung carnal, magkaibang paraan. Kanina sa 3:1, ang carnal, mga makamundo na Kristiyano. Mga Kristiyano na pero gumagawa pa ng bagay ng kamundo. Dito naman yung carnal, yung physical. Ang ibig sabihin, pagkain, physical. So kaya sinabi niya, kung ako ay nagtatanim sa inyo ng spiritual na bagay, kasi nagtuturo siya,
hindi ba maganda na kami ay makinabang din sa inyong carnal things? Ang carnal things yan, yung finances. O kung di man finances, yung material. Kung kunwari, buti pa nga sa Old Testament, uso pa yung nag-opening sila ng prutas, ng grain, no? Ng langis. Bakit tayo sa Old Testament, mga ganun yung offering nila. Kaya nga, ang storehouse nila, malaki. Sa Old Testament, yung mga offering, iniimbak nila sa storehouse. Pagkain ng mga Levites. Sa Old Testament kasi mga pare, priest. Pero ibang priest yun, mga Israelite yun, ang ng Levite. Sa New Testament, yung mga pastors. Okay, tuloy lang natin dito. Medyo dilang tayo dito ng Panginoon. Verse 12, if others be partakers of this power over you, are not be rather. Yung others na tinutukoy niya dito, ganito. Dalawang ibig sabihin niya. Kami. Good morning. Good morning. We have, just take a seat for a while, Brother Narek. Yan ang ating kasamahan. Share niyo lang yung Bible. Brother Darwin, share mo yung inaaral natin chapter 9. Okay? Mag-ship na ako ngayon sa English, ha? Okay, God said in 1 Corinthians chapter 9, verse 12, if others be partakers of this power over you, are not we rather. Ang sinasabi niya, yung others dyan, number one, yung ibang apostles. Na nire-recognize nila. They recognize them as a real apostle of the Lord Jesus Christ. Peter, yung 12 yun eh. Eh si Pablo nga, he is not included in the original 12 apostles. Nevertheless, he is also an apostle of the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, if you are giving to others, am I not, parang sinasabi, di ba ako pwede maging partakers? Nevertheless, ito, at least nakita ko pala yung verse na gusto ko may ipakita sa inyo. Tingnan nyo, look at this verse. Nevertheless, we have not used this power. Ano yung power? Yung karapatan niyang tumanggap ng support. Actually, ako dito, honestly, no, sinasabi ko na sa inyo, actually, dinadaan ko nga doon sa dapat. Since pa yung kaya natin pa natin nagagawa, I am always, parang pinupromote ko sa inyo, let us begin supporting other missionaries. Okay, our offering, we are paying for the rent and other expenses, pero dapat include natin yung support sa pastor or sa missionaries. No? Kasi ito yung, this is what the Apostle Paul is saying. Nevertheless, we have not used this power. Ano niya ang ibig sabihin ng never use this power? Karapatan niya as an apostle and the one who started the church at Corinth to receive financial support. Pero hindi niya muna ginamit. Why? Because, as I told you, merong previous na experience kasi ang mga Corinthians. There are many religious group that take advantage of the people na parang tinatakot nila yung tao. Magbigay kayo para masibang kaluluwa nyo. You should give in order to be forgiven of your sin. There is no such teaching in the Bible. Tapos darating ngayon si Pablo, magsasabi siya ulit ng offering. Ma-open talaga yung tao. So what he did, he first prioritized the other doctrine. Salvation, local church. Marami siyang tinurong teaching. No? Especially yung how to reconcile with the brethren. Kasi yun yung weakness. Kaya yun yung ibig sabihin ng we have not used this power. Nasa verse 12 ako. But suffer all things. Look at this reason. Lest we should hinder the gospel of Christ. Para makapag-save pa ng maraming kaluluwa, huwag mo nang i-touch yung giving because people are offended as far as money is concerned. So, he concentrated in teaching salvation. Sabi niya nakalagay dyan so that we should not hinder the gospel of Christ. Pero binalik niya na naman yung logic. Parang sinasabi niya, okay, I am teaching this for my own. Ako lang ang, I can accept na hindi niya ako suportahan. But, balik niya ulit sa verse 13, do you not know that they which minister the holy things live of the things of the temple? Babalik niya ngayon yung teaching sa Old Testament. Sa Old Testament, kaya mayroong tithing, kaya may mga giving, in order to support that one tribe. Balik ko kayo sa history ng Israel, no? Ang Israel, meron siyang 12 tribes. Yung 11 tribes, pag inaral niyo yung map, meron silang kanya-kanyang teritoryo na lupa. Ano gagawin nila? Magtatanim sila. Bawa, ito yung tribe ni Naphtali, ito yung tribe ni Reuben, ito yung tribe ni Judah, ito yung tribe ni Benjamin. Wala kayong makikita ang tribe of Levi. But the question is, are these people are not eating food? Kumakain din sila. The question is,
Where will they get their support, where their food, since they have no land to farm? Doon na inano ng Panginoon sa batas niya, yung 11 tribes, magbibigay sila ng tithes or offering to support that tribe. Ano ba ang ginagawa ng Levites? They will not plant, they will not tend the sheep. Anong gagawin nila? Scripture. They need to study the scripture. One tribe yun, ha? Wala. Kaya ang Israel talaga, matindi sila sa teaching. Because there is one tribe na they don't have any other thing to do but to study the scripture and also to maintain the temple. Kasi may temple sila eh. Paano mag-operate, paano kakatayin yung tupa, how to... yun ang minabasa. Even nowadays, brethren, yun ang... that is what I would like to emphasize. We are used to nagtatrabaho lang tayo, we need to eat food, for matriculation, for electricity, rent. Hindi natin naisip na meron tayong soul and spirit. Pero ang Diyos meron yan. Nowadays, ano ang equivalent ng Levites? Yan ay mga pastors and preachers. Kaya sa isang church, dapat may pastor. No? Kaya nga ako, what I would like to emphasize, again kami, sabi ko sa inyo, may support kami. Pero it doesn't mean na may support kami, hindi nyo kami susupport. Paano kami may makakapalit dito? Missionary kami. How will you be ready to support a pastor that God will call on this place if hindi pa tayo nagsisimula mag-support kahit minimal? Kaya dapat as a church, dapat meron na tayong ganun sistema. Ayusin natin yan after anniversary. As of now, sige lang, status quo tayo because meron tayong piniprepare na budget para sa anniversary. But hopefully after anniversary, makapag-set aside na tayo. No? Kahit na minimal. Kunwari, kahit, pastor, pang-taxi mo muna. Actually, nakakadyahin magturo. Ako yung pastor. Supposed to be, iba magtuturo nito. But when will be that time? No, kailangan meron tayong sineset aside. And then, sabi nga sa inyo, missionary. Alam niyo ba na sumusuporta tayo ng missionary? Hapon ng Abente, nagpadala na naman ako ng, this is not unknown to many, no? Konti pa lang. Pero alam niyo ba na sumusuporta tayo ng missionary, 160 na ang sinusuporta natin. Pero wala pang kinuha sa church. Kasi ba nangyayari sinasabi ko, let us set aside maybe 1,000 gram per Sunday. Pag may 4 Sunday tayo, meron tayong 4,000. Ano yung 1,120 na yata sa pesos yun. Malaking bagay yun sa isang missionary. Unahin natin supportan itong mga kakilala nyo. No? Actually sa akin, yun ang gusto kong gawin nyo. Daan nyo muna as a missionary pastor. Sige po, meron kaming bibigay sa inyo na 1,000 o 3,000 per month. Pero hindi nyo makukuha muna ng direkta, idadaan muna natin sa EBC. Meron kasi yung organization na, tapos eto na, yung mga kakilala natin, si Ron Tamua, ang pangatong missionary na kilala natin, si Limuel, Pamapat, si Pabaroa, eto na yung panlima, si Rachel Ann. Kahit yung kakilala lang natin, every month. Pastor, saan kinukuha yung support? Ba't sinasabi mo, nagsusuporta kayo ng 160, wala pa tayo sa church. Pero ang nakalagay doon, mga kapatid, Bethany Baptist Church, si Regalo. Hindi ko pinapangalan sa sarili ko. Saan ko nanggagaling yun? Lahat po yun sa akin. At may isa tayong kapatid sa Bahrain na member dito, hindi nyo kilala. Sabi niya, Pastor, sige, tutulong po ako kahit sa mission na. Ayun, dalawa kami na nagsishare. No? Magkano yung binibigay natin? Ito, magugulat kayo. Ito sinasabi ko, hindi dapat sinasabi, kaya lang as an example. Nakapagbigay po tayo ng this month, 16,500 pesos. Saan po galing lahat yun? Well, sa akin muna at saka dun sa isang kapatid natin from Bahrain. Wala pa yung dito. Pero nakapangalan na dito yan. Ilang taon na yan. Okay? Si Sister Rachel, isa po siya sa sinusuportahan natin. Sabi ko, sis, pasensya ka na, hindi namin matulungan yung ticket mo. Daan mo muna sa support na monthly. Maliit na amount. Pero, brethren, ito yun. Okay, tuloy natin so that we will finish. No? Gusto ko lang maabutan natin yung verse 30 na tayo. No? Do you not know that David's minister holy things? Yan yung mga priest ng Old Testament, sa New Testament, mga pastors, live of the things of the temple. Ano yung live of the things of the temple? Yung mga offering. Doon sa Old Testament. Nag-offering kasi sila ng flour, nag-offering sila ng fruit, ng oil, marami sila, mga tela, no? So, yun ang nagsusupply sa need ng mga Levites sa Old Testament. Sa New Testament, yan yung tithing at saka offering. Tapos,
yan yung una, actually yan ang una talagang pinaglalaanan. Because actually nung una talaga wala naman nagre-rent talaga. Pero marahat, maybe bibili sila ng lupa. Pero yung templo, tinatayo nila yun. May maintenance yun, no? At saka alam niyo yung mga oil lang ng mga lampara nila. At saka yung may mga kinakatay sila araw-araw. Yun yung mga gastos sa sa Old Testament. Sa New Testament, ang gastos natin mainly ay yung support ng worker. Okay. Verse 14. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel, ay may mga pastor sa New Testament, should live of the gospel. Pero ito na, yung isang gusto kong makita yung verse. Verse 15. But I have not used none of these things. Tinuturo niya pero hindi niya ginagamit muna para wag mo na ma-open. But it doesn't mean na hindi yan kasama sa teaching sa Bible. Sabi niya, I have used none of these things. Gusto ko may makita hindi ko yata nakita. Neither have I written these things that I should be so done unto me, for it were better for me. Tingnan niyo it were better for me to die than that any man should make a glory void. Hindi ko pa rin makita yung meron ako isang verse na, pero Sister Rachel, yung mga pamilyar sa Bible, alam niyo, forgive me this wrong. Actually, ang tinuturo niyang patawarin niyo ko sa pagkukulang ko na to, yung hindi niya kinuha, yung offering na para sa kanya. Ano bang teaching sa Bible? It is more blessed to give than to receive. Since hindi nagbibigay ang Corinthian Church, hindi sila ganong binless ng Panginoon. So, doon niya na-realize ngayon ni Pablo, ang ganda sana ng motive ko, kaya hindi ko muna kinukuha yung support ko from you. Pero, mali pala kasi hindi kayo binless ng Panginoon. Nakalagay ang Acts 20:35, no? It is more blessed to give than to receive. So, tinuturo ang giving sa church, not because of necessity, but because it is a basic principle spiritually. If you give, you will be blessed by God, no? So, yun lang mga kapatid, lumagpas tayo ng konti, bago tayo mag-proceed sa ating worship service, baka may tanong kayo. Pastor, 2 Corinthians. Ayun yun, nakuha ni Sister yun. Gusto ko makita nyo talaga yung verse na 2 Corinthians 12:13. Ayun. Yan. Nasa kurito rin talaga yun. Let us look at that verse. Ang ganda po nun. Minsan kasi yung iba, pinimisinterpret nila yan, baka akala nila ano yung kasalanan ni Pablo. No? Actually, kasalanan pa rin. For what is it wherein we were inferior to other churches? Tandaan nyo, ang Corinth is one of the many churches that the Apostle Paul started. Sabi niya, alam niyo, dito kayo na natalo ng ibang simbahan. Inferior, ibig sabihin, lamang yung iba sa inyo. Alam niyo ba, ang Korinto, lamang siya sa maraming bagay. Sa boses, sa speaking. Magaling sila sa speaking. Magaling sila sa knowledge. Speaking in tongues. Marami silang alam, no? Especially speaking. Marami silang, pero dito sila lugi. No? Sabi niya, wherein it is were inferior to other churches, except it be that I myself, anong sabi niya? Was not burdensome. Ano yung burdensome? Hindi ko kinuha yung support kasi akala ko magiging pabigat ako sa inyo. Friend, sa church, this early sasabihin ko sa inyo, pag may nakapagbibigay tayo, let us consider it a privilege. Not privilege. Salamat. Makakapagsimula na tayo. Kesa dun sa, huwag na tayo, sayang yan. Ako. Yun ang ngayon ang pinagsisiyan ni Pablo. Remember, dulo na to ng 2 Corinthians. Parang bandang huli, namin niya na mali because I want not burdensome to you. Anong sabi niya sa dulo? Forgive me this wrong. Namin niya mali yun. So mga kapatid, alam ko dito sa Armenia, alam ko yung background din ng mga kababayan. How it is very difficult to look for a job. Pag nagkaroon ka na ng trabaho, how it is napaka-kaunti ng sweldo. Tapos tuturo pa pa ng giving. Pero brethren, baligtad sa Bible. No? If you want to receive, give first. Chapter, look yan Sabi niya, give, apat ang ibabalik niya. Give and it shall be given back to you. Siksik, lilig, nag-umapaw. Yun talaga yung verse sa Bible. So, kaya lang, I hope at least nasimulan na natin yan because we are studying a series of the book of Corinthians. Okay? So, salamat Sister Rachel. Let's all rise up. Mag-pray muna tayo.